Ang pangalan ko ay Yiking. Ako ang pinakamagaling sa larong Dusk of the Gods. Ang huling boss sa Dusk of the Gods na si Shadow Moon ay isang super lie. Ako lang ang makakatalo sa kanya sa buong mundo. Bawat laban ko may premyong 10 bilyon. Kamakailan, puro laro lang ang inintindi ko. Nakalimutan ko si Wenwen. Ngayon, magpapakasal na ako sa kanya. Kayo? Bakit kayo natutulog sa kama ko? Sa wakas, napansin mo na. Sa mga nakaraang araw. Tuwing naglalaro ka ng larong iyon, palaging pumupunta si Li Xiao sa akin. Ang tanga. Hindi man lang alam na nandito ang girlfriend niya. Gusto mo bang ipaalala ko sa kanya? Huwag na, sobrang sipag niya sa paglalaro para kumita. Lahat para sa akin. Kayo, nang aabuso habang naglalaro ako, ginagawa niyo ang ganitong walang hiya. Hindi ka pwede. Siyempre, gusto kong humanap ng isang lalaking mapagkakatiwalaan. Naririnig mo ba? Ikaw, hindi. Makikipaglaban ako sa'yo. Walang silbi ang walang silbi. Akala ko nasa laro ka lang. Bilisan mo. Tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Alam ko ang password ng account mo. Kapag namatay ka, lahat ng pera ay sa akin na. Pinagkakakitaan kita ng 4 na taon. Ngunit hindi ka tumulong nang ako'y nasa panganib. Mamatay ka na kasama ng iyong bungal na laro. Hindi naman. Naging pinakamasamang maliit na bungo ako. Sino ang umatake sa akin? Huwag maging tamad, magtrabaho ka. Ako ang pinakamagaling na mandirigma sa buong server. Tatalon lang dito at mababagsak. Hindi rin ako magtatrabaho. Hehe, kuya. Gusto ko ang trabaho ko. Kakatanggap ko lang ng 100 milyon. Hindi pa nga ito mainit. Naiisip ko na magagastos lang ito ni Wenwen na babaeng walang kwenta. Mas masakit pa ito kaysa sa pagpatay sa akin. Kay Wenwen at Lian. Hindi sila kailanman naglalaro ng larong ito. Paano nangyari na nandito sila sa laro? Hindi ko akalain na pumasok din ako sa laro kasama ka. At saka, bagong dating ako bilang A-level na bayani. Dapat matakot sa akin ang buong kontinente. Li Xiao. Talagang paborito ka ng langit. Pati pamilya mo ay i-grade na mahikero. May kawalang hiyaan pa ba? Itong dalawang gago ay mga top tier na mandirigma. Saktong may gustong-gusto akong mag-ensayo. Gamitin ko na lang itong mga munting zombie na ito. Sir Lee, tignan mo nga. Yung maliit na zombie ay kamukha ni King. Sobrang nakakatawa. Nakakabuwisit lang. Mamatay ka na. Tapos na. Putang ina. Tulungan mo ako. Yung maliit na zombie, sobrang nakakatawa talaga. Sobrang kahirapan, hindi pa kasing ganda ng aso. Screw it. Hindi ako makagalaw kahit kaunti. May espada. Nakakainis, hindi ko maabot. Mabibitin ba ako dito? Sandali lang. Kahit isang ulo lang pwedeng mabuhay. Kahit malaki pwedeng mabuhay. Basta zombie, kahit isang ulo lang pwedeng mabuhay. Ay naku, putang ina. Lose ng bola. Huwag tumakbo ang sistema. Ibalik mo sa akin ang 100 milyon. Bilisan mong ipaalis ako sa laro. Natuklasan na tanging mga kakaibang nilalang ng utak. Huwag mo akong gawing tanga. Sobrang galing mo, Tito. Bilisan mong ipaalis ako. Hindi maipatupad ang utos na umalis. Sige na nga, maaari mo ba akong ibalik sa anyo ng bayani? Gusto kong ipasa sa akin ang lahat ng aking ari-arian at kagamitan. Hindi maaring maisakatuparan ang utos. Ang kasalukuyang pagbabago ng manlalaro ay hindi maibabalik. Kailangan mo naman akong bigyan ng kaunting kabayaran. Ang kasalukuyang kahilingan ay makatwiran. Maaaring matugunan.
Ang kasalukuyang estado ng buhay ng manlalaro ay bungo. Maaari ng eye filter ang mga kasanayan. Matagumpay na napili. Maaaring kasanayan dugo ng ngipin. Kailangan dapat ipasok ang dugo sa katawan ng kalaban. Isa na lang ang natira sa akin, ulo na lang. Hindi na ako makagalaw. Sino ang dapat kong kagatin? Wala akong magagawa sa sitwasyon ng manlalaro. Natukoy na may paparating na mapanganib na nilalang. Inilunsad ang emergency evacuation. Hindi talaga ako makagalaw. Kung paano ako makakagalaw? Anong gagawin ko? Hindi tama. May isang lugar pa akong pwedeng galawin. Haha, tingnan mo kung paano kita sakupin gamit ang dugo ng ngipin. Naku! Ang mga kaliskis ng ahas na ito ay kasing tigas ng bakal. Ang mga kaliskis mo ay matigas. Matigas din ba ang bibig mo? Dugo ng ngipin. Sugod! Nakuha ng manlalaro ang One-Shi Python. Maaari siyang makakuha ng isang kakayahan ng Python. Pumili ako ng Toxic Mist. Natutunan ng manlalaro ang kakayahang Toxic Mist. Antas dili isa. Dalhin mo ako palabas. Sa wakas, nakalabas na. Ahas. Nasa iyo na ito. Natutunan ng manlalaro ang kasanayang sinulid. Antas dili isa. Natutunan ng manlalaro ang kasanayang pagtigas. Antas dili isa. Ahas. Magaling ang ginawa mo. Ngayon kahit marami na akong kasanayan. Pero mababa pa ang antas. Mayroon na akong ganitong karaming tauhan. Kailangan kong magpakatatag. May isa pang ahas. At isang ulo ng zombie. Sige na nga. Sama-sama nating patayin. Gagamba. Insekto. Harangin siya. Kakaiba. Parang lahat ng mga halimaw na ito ay nakikinig sa utos mo. Hindi ko pa naririnig na ang mga zombie ay makapag-utos sa ibang uri ng hayop. Inilunsad ang Bloodfang. Anong nangyayari? May isang bagay na sumisipsip sa aking kalooban. Sistema. Bakit hindi pa nakokontrol ang taong ito? Dahil masyadong malayo ang antas ng manlalaro sa antas ng taong nakokontrol. Kaya't magtatagal ito ng kaunti. Sawa. Kaya mo yan. Huwag makipagbanggaan sa kanya. Gamitin ang kaalaman mo sa kapaligiran. Lumaban ka sa gerilya. Patayin kita. Kasuklam-suklam. Parang isdang dilis. Tumayo ka dyan. Huwag mong akalain na makokontrol mo ako. Patayin mo na ako. Alipin na si Richard, bumabati sa may-ari. Matagumpay na nasakop ng manlalaro si Richard. Natutunan ang kakayahang long rainbow sword ni Richard. Antas dili isa. Itaas mo ako.
Sistema. May paraan bang iligtas si Snake? May pangalan siya. Ang pangalan niya ay Linger. Sabihin mo na, may paraan ba? Dahil na-conquer ng player ang mataas na antas ng mga bayani. Kaya ang Blood Fang ay umakyat sa D2. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pangalawang kagat sa alipin. Bigyan ng alipin ng bagong buhay. Ilabas ang dila. Nag-activate ang Blood Fang. Nagbibigay galang ako sa aking Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng panibagong buhay sa akin. Ano na nangyari sa suot mo? Panginoon, ang damit ko po ay binuo ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Mukhang mahilig po kayo sa ganitong estilo. Hatsing, tunay na maganda. Pakiusap, bigyan mo ako ng pangalan. Sa itsura mo. Tawagin na lang kitang Bai Suzen. Salamat sa pagbibigay ng pangalan. Ako rin ba? Naging mula sa Antas Digli ang aking talento hanggang sa Antas Di. CJ, hindi naman pwedeng ganito na lang naglalakad-lakad ang ulo ko. Dalhin mo ako sa sementeryo ng mga zombie, basta may ibang bangkay ng zombie. Maaari kong muling buuin ang katawan. Sundin ang utos. Sundin ang utos. Ginoo, hayaan mo ako na maglingkod sa iyo. Yun, Xiao Bai, Xiao Zi. Pwede mong ipatulong si Richard na hawakan ako. Hindi ako kampante. Yun. Totoo ngang ang mga tauhan ko ay medyo magaspang sa kamay. CJ. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganitong bagay bilang isang otaku. Ang pakiramdam nito ay sobrang totoo. Oh. Ang ganda. Agad, dalhin mo ang bangkay ng halimaw na iyon. Huwag magmadali, huwag magmadali. Dadalhin na kita doon. Binabati kita sa muling pagkabuhay, Ginoo. Binabati kita sa pag-akyat bilang pinuno ng mga multo. Ikaw ang mamumuno sa lugar na ito. Pinuno ng mga multo. Kahanga-hanga. Linger. Ano na ang antas ko ngayon? Nakuha ng player ang leader ng mga zombie. Kasalukuyang antas ay 30. EV class na halimaw. Lahat ng kasanayan ay napaangat. Napaangat ang antas ng mga alipin. Ang antas ng kasanayan ng player ay tataas din. Tara na. Pumunta ka at tingnan ang aking teritoryo. Anong nangyari at kayo na lang ang natira? Ikaw na lang. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Bumalik, Ginoong Panginoon. Isang S-class na bayani at isang E-class na mangkukulam ang nagdulot ng gulo sa sementeryo ng mga zombie. Ngayon, kami na lang ang natira. Sina Lian at Yuwenwen. Dapat talagang mamatay ang mga hayop na ito. Masama na. Anong nangyari? Bumalik sa Panginoon. Dahil sa pagkamatay ng nakaraang Panginoon. Dumating ang mga lobo mula sa paligid para atakihin tayo. Talagang magaling silang maghanap ng pagkakataon. Mga mandirigma, yung mga amoy na bangkay, maraming kaming kapwa-tao na pinatay nila. Ngayon, nabawasan ang kanilang lakas dahil sa mga bayani. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Ganap na mapuksa ang lahat ng mga bangkay na zombie, para sa paghihiganti ng ating lahi. Sumugod kayo sa akin. Kayo, lumapit dito. Pagsiklab ng dugo. Naging ebolusyon ang leader ng mga zombie. Naging general ng mga zombie. Naging ebolusyon ang mga maliit na zombie sa leader ng mga zombie. Salamat sa Panginoon. General, mula ngayon, tatawagin ka ng Jiangshen. Salamat sa pangalan, Ginoo. Anong napakalakas na kapangyarihan ito, na makapagpapaunlad sa atin bilang mas mataas na nilalang ng demonyo. Talagang kapangyarihan ng mga Diyos.
Isang beses lang, napakaraming mga bangkay ang umunlad, talagang labis na pagdurusa. Ginoo. Mangyaring gamitin ang alipin upang punan ang dugo. Napakabuti. Sinipsip din ng Ginoo ang aking dugo. Kami ng Ginoo ay naging iisa na. Magandang maganda, buhay na ako. Sama-sama tayong harapin ang kawan ng mga lobo. Mga mababaho at patay na bangkay, tiyak na mamamatay kayo. Lumayas ka. Lumabas ang mga mandirigma. Hindi na ako ang dating Panginoon ng mga zombie. Basta't sumunod ka sa akin. Hindi ko na isusumbong sa iyo ang pagkasira ng aking pintuan. Walang mabuting zombie. Mga mandirigma, patayin! Nakakalaso na lasyan. Huwag matakot, mga mandirigma. Sumama kayo sa akin. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Panginoon. Inutusan ako ng aking Panginoon na itaboy ang kaaway. Alaynan, magandang puting lobo ito. Gusto kong personal na talunin ito. Pilak na impyerno. Sino ka ba talaga? Ang isang Panginoon ng mga bangkay ay hindi marunong ng ganitong kakayahan. Sumuko ka na ba? Hindi pa. Kung may lakas ka, makipagdiin ka sa akin. CJ, nakatayo lang ako dito. Maaari mo akong hawakan. Ibibigay ko sa iyo ang kastilyo. Napakalakas ng loob. Tingnan mo ito. Gintong kalasad. Halos makatulog na ako. Ganitong lakas, gusto pang makalapit sa may-ari. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Sumusuko ka na ba? Hindi ako sumusuko. Kami, ang lahi ng mga lobo, ay mamamatay sa laban. Pinatay mo ako. Ikaw ang umatake sa aking kastilyo. Ito ay para lamang sa kaligtasan. Ngunit ang mga mandirigma mo ay malapit ng mamatay. Mamatay ka na naman. Mawawala ang iyong lahi. Ito ba ang gusto mo? Sumunod ka sa akin. Maaari kitang iligtas, mga lobo mo. Maaari ring umasa ang iyong lahi sa akin. Maging isang dakilang angkan. Handa akong sumunod sa iyo. Aking Panginoon. Tumayo ka. Paganahin ang dugo ng ngipin. Ikaw ang inahin na lobo. Itong maliit na inahin na lobo. Kakaakit lang sa Panginoon. Nakakainis ako. Ngunit ako ang unang halik ng Panginoon. Ako ang tunay na Pangulo. Hindi masama, hindi masama. Tumayo ka na. Ginoo. Ang aking mga kasamahan. Ako. Naku. Ang daming mga lobo. Kahit na ako'y malagas ng dugo, hindi ko maipapaliwanag lahat. Nangungulekta ang manlalaro ng mga bihirang uri ng mga halimaw. Yelo na lobo. Naitaas ang antas ng Bloodfang sa DV3. Basta't matulungan mo ang pinuno ng isang tribo na mag-evolve. Ang kanilang mga tauhan ay mag-evolve rin. Maaari bang itaas ang antas ng ibang mga mandirigma ng lobo? Evolusyon. Salamat sa aking Panginoon sa bagong buhay na ibinigay sa amin. Walang anuman. Mula ngayon, kayo ay magiging aking tapat na mga mandirigma. Panginoon, handa si puti na mamatay para sa inyo. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Fenrir. Salamat sa iyong pangalan, Ginoo.
Ginoo, ano po ang nangyari? Tinatawag ako ng hari ng mga bangkay. Ito ay presyo ng dugo. Nahihirapan akong labanan ito. Handa akong alisin ang hari ng mga bangkay para sa inyo, Ginoo. Handa rin akong gawin ito. Ginoo, hayaan mo akong pumunta. Handa ang iyong lingkod na magpakasakit para sa iyo. Makinig ka sa aking utos. Fenrir, magtipon ka ng lahat ng tribo ng mga lobo. Bai Suzen, pumunta ka sa gubat ng mga demonyo upang tipunin ang hukbo ng mga demonyo. Pumunta ka sa libingan upang magpatawag ng bagong mga bungo. Kumilos ka agad. Sige po. Ginoo. At ako. Ikaw ang tanging tao sa atin. Gusto kong magtago ka sa pinakamalapit na kaharian ng tao. Magbigay ng impormasyon sa loob sa akin. Sige po. Ang pinakamalapit na kaharian ng tao ay ang Pransya. Ang aking nasasakupan ay isang E-level na bayani. Maaari siyang makakuha ng pwesto sa alyansa ng mga bayani. Sige na. Linger. Ano ang dapat kong gawin para makaalis sa laro? Mukhang hindi na ito posible. Ang mundo ng Dusk ng Diyos ay nagbago dahil sa matinding ebolusyon ng malaking demonyo na si Inyu. Ito ay naging higit pa sa isang mundo ng laro. Umusbong patungo sa tunay na mundo. Ang mundo ng laro ay magiging tunay na mundo na. Ito ay lahat ng iyong responsibilidad. Ano ang pakialam ko dito? Sa mga itinakdang sistema ng laro. Hindi matatalo si Inyu. Ngunit palagi kang makakahanap ng butas para talunin si Inyu. At magpapatuloy ng 10 beses. Dahil dito, ang superline na si Inyu ay patuloy na umuunlad. Upang umangkop, ang mundo ng laro ay patuloy din na umuunlad. Ngayon ay umabot na sa kritikal na punto. Ano ang mangyayari kung lumampas sa kritikal na punto? Ang mundo ng laro ay magiging isa sa totoong mundo. At sa gayon ay sirain ang dalawang mundo. Mawawala ang aking gaming account at ang 1,000,000 ipon. Hindi pwede. Hindi ko kailanman papayagan. Ano ang dapat gawin upang wakasan ang ebolusyon ng mundo ng laro? Ganap na burahin ang datos ng malaking demonyo na si Inyu. Ganap na burahin ang datos ng malaking demonyo na si Inyu. Maaari nitong ibalik ang balanse ng mundo. Maaari nitong ibalik ang balanse ng mundo. Naiintindihan ko na. Ngunit ang kasalukuyang anyo ng anino ay talagang nakakatakot. Kailangan kong mag-ipon muna ng lakas. Unahin ko nang sugurin ang hari ng mga multo. Kung nais ninyong magpasakop sa akin, ako rin ang magdadala sa inyo upang maging isang dakilang angkan. Ngayon, sama-sama nating salakayin ang hari ng mga multo. Umalis na. Mahal na hari, ang bagong lider ng mga zombie ay narito upang makipagkita sa iyo. Isa lamang siyang mababang pinuno. Kung ang kanyang mga handog ay hindi makakapagpasaya sa akin, kayo ay dapat siyang durugin. At hatiin ang kanyang teritoryo. Salamat, mahal na hari. Ikaw ang bagong Panginoon. Itong dalawang babae ba ang iyong handog? Ayos lang. Maaari ka nang lumuhod sa harap ko. Bakit ka nakaupo sa aking upuan? Naglalakas loob ka bang makipagsalita sa akin? Tanggalin mo ito sa kanya. Aking hari, kukunin ko ang babaeng ahas na ito. Kukunin ko ang maliit na lobo na ito. Kukunin ko ang maliit na bungo na ito. Tietze, talaga namang kakaiba ang panlasa mo. Sige na, ipakita ninyo sa kanila ang inyong tunay na. Sundin ang utos. Gusto mo bang patayin ako sa tawa? Isang mababang uri ng puting ahas. Isang mababang uri ng maliit na lobo. Isang maliit na bungo. Kaya mong pumasok sa palasyo ng aking hari. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ikaw, hindi ka isang halimaw. Isang mataas na demonyo. At ako. May isa pang demonyo. Naaalala ko na halos 1,000 taon nang walang mataas na demonyo ang lahi ng mga lobo, na naglakas loob na insultuhin ako. Mamatay ka. Isa ka palang general na zombie na isinilang para sa labanan. Ikaw, isang mababang pinuno. Paano ka nagkaroon ng ganitong karaming makapangyarihang demonyo? Wala kang karapatang malaman. Bumaba ka sa aking trono. Maaari kitang patayin ng mabilis. Kapal ng mukha. Patayin sila. Ang mga demonyo ng lahi ng ahas ay akin. Ang pangit mo masyado.
Ano? Bilis. Tanga. Kayo pa ang biktima. Hari ko. Tulong. Basura. Ano ka ba talaga? Isang Panginoon ng mga zombie ang hindi makakapag-utos ng ganitong karaming mataas na demonyo. Bumaba ka na lang. O gusto mong hilahin kita pababa? Lumuhod ka. Paano mo maaring labanan ang utos ng aking kaharian? Dahil nalampasan ko na ang mga hadlang ng dugo ng lahi ng mga zombie. Ang iyong utos para sa akin ay walang pagkakaiba sa sigaw ng aso. Sasaktan kita ng personal ng hari. Kayo ay nakakapagpigil sa aking natatanging kakayahan. Itong atake ng mga patay. Sayang, dapat sana ay ginamit mo ito. Hindi mo na ipakita kahit kalahating lakas. Ang katawan mo ay akin na. Hindi. Iyan ang aking katawan. Ako at ang nakaraang Zombie King ay nakipaglaban ng 200 taon bago ko nakuha ang katawan na ito. Hindi mo ba alam na ang panalo ay ang nagwawagi, ang talo ay ang talunan? Yung hindi ko makuha. Huwag mo na ring asahan. Mahal, nakalason ka. Alam ko, ito ay laso ng 1,000 taon na zombie. Tanging ang katawan ng Zombie King lang ang makakayanan. Ako na ang magdudugtong ng ulo mo sa katawan ng hari ng mga multo. Ginoo. Plano kong patayin ang isang hari ng mga multo para maglibang. Akala ko masyadong maaga ako dumating. Li Xiao, swak na swak ang pagdating mo. Makakakuha tayo ng malaking pakinabang dito. Magaganda itong 2 babae. Dito ka na, maglingkod ka sa akin bilang alipin. Huwag ka lang mamatay. Li Xiao, nandito na ako para sa'yo. Kailangan pa ba nila? Ako ang paborito ng langit. Ano ang problema kung may ilang babae pa? Huwag mag-alala. Ikaw ang pinakamamahal ko magpakailanman. Huwag mo akong kailangan, ang mahalaga ay mahal mo lang ako mag-isa. Tumahimik ka, ano ka ba? At saka ka pa matutong mag-utos sa akin. Lily, batang lalaki. Isa kang laruan ko lang. Akala mo ba ay totoong mahalaga ka? Paano mo ako matutumbasan ng ganito? Si King ay hindi magsasagawa ng ganitong pagtrato sa akin. Dahil nagsawa na ako sa laro. Ngayon gusto kong maglaro ng ahas na babae at lobo na babae. Ikaw, basura. Hindi ka karapat-dapat na maging aking Panginoon. Sagradong liwanag. Bobo. Ang aking propesyon ay isang banal na kabalyero. Laging nakatuon sa mga halimaw tulad ninyo. Ah! Tanga! Bitawan mo na ako. Ha! Kahit pamamatay ang alipin, hindi namin hahayaang masaktan ang amo. Ah! Umalis na kayo agad. Hindi ako magpapatalo. Hayaan mong saktan ang amo. Huwag mag-alala, amo. Nandito ang iyong lingkod. Sumpain, paano magiging trabaho ni Lian ang pigilin ako, ang kanyang banal na kabalyero? Bakit palagi akong napapabayaan ng batang ito? Hindi ba patay na ang hari ng mga zombie? Ano ang bagay na iyon? Bakit ang 3 mataas na demonyo ay napakatapat? Itong ulo ng bungo. Bakit parang si Iking? Nagpapanggap pang patay. Kung hindi ka makakapagsalita, susunugin kita gamit ang banal na apoy. Isipin mo na lang na ako ay isang utot at pakawalan mo ako. Naku! Talaga namang ikaw si Iking. Si Iking talaga ikaw. Bata ka talaga. Natutunan mong maging isang bangkay. Nakakatawa talaga ako. Sabi nga nila, ngayon, isang ulo na lang ang natitira sa kanya. Sobrang nakakatawa talaga. Ayoko na siyang patayin. Gusto kitang gawing palamuti.
na nakasabit sa aking karwahe. Masaya maging palamuti. Gusto kong maging palamuti. Hindi pwede. Sobrang pangit mo. Mas mabuti pang mamatay ka na. Hindi. Susunugin kita. Ang mga mata ko. Sumpa, mabahong bangkay. Hawakan mo ako. Operasyon ng pagtanggap. Agad na isasama ni Ling ang katawan ng hari ng mga bangkay. Nasa proseso ng pagsasama. Ayaw mong umakyat bilang hari ng mga bangkay. Banal na sagradong pagsabog. Hindi pa ba handa si Ling Er? Tapos na ang asimilasyon. Ang manlalaro ay napromote bilang hari ng mga multo. Nakuha ang kasanayan alo ng mga kaluluwa. Nakuha ang resistensya sa sagradong katangian. Itinaas ang blood fang sa defeat 3. Maaaring bigyan ng lahat ng tagasunod ang manlalaro. Isang kasanayan at resistensya na pagmamay-ari mo. Paano maaaring mangyari iyon? Bakit biglang nagkaroon kayo ng banal na resistensya? Paano magkakaroon ng banal na resistensya ang mga demonyo? Yi King, ikaw nakamit mo na ang pagiging hari ng mga bangkay. Hindi tama. Mas malakas ang aura nito kaysa sa hari ng mga bangkay. Ikaw ay. Ang hari ng mga zombie ay talagang hindi ako mailalarawan. Dapat ako ay hari ng mga zombie. Walang naging hari ng mga zombie sa mundong ito. Ngayon, mayroon na ba? Si Yi King ay talagang napakaastig. Ako ba ay nagkamali ng pagpili? Nariyan, mahal na hari. Ang inyong katapatan ay may gantimpala. Si Bai Suzen ay naging diyosa ng ahas. Salamat, mahal na hari, sa iyong biyaya. Si Fenrir ay naging hari ng mga lobo. Salamat, mahal na hari, sa iyong biyaya. Si Giant Chen ay naging general ng mga bungo. Salamat, mahal na hari, sa iyong biyaya. Ano ang sitwasyong ito? Hindi lang kayang umangat ni Yi King, kundi kaya rin niyang tulungan ang kanyang mga tauhan na umunlad. Kung susunod din ako kay Yi King, hindi ba't kaya ko rin? Sa pagkakataong ito, kasama na ang laro. Halos 2 beses na akong napatay dahil sa iyo. Kailangan mong magbayad para dito ngayon. Huwag. Ibabalik ko sa iyo ang girlfriend mo. Wala akong ugali na mag-recycle ng basura. Kayo pareho ay kailangang magbayad ng presyo. Talagang ginawang panangga ang babae. Sobrang basura talaga. Ginoo. Ang babaeng ito, hayaan mo na siyang mabuhay ng mag-isa. Yi King, tulungan mo ako. Ano ka ba? Naglalakas loob ka pang tawagin ang pangalan ng aming emperador. Talaga bang gusto mong tulungan kita? Tulungan mo ako. Sasagutin ko ang lahat ng hilingin mo. Wala ka ng pag-asa. Mayroon akong isang paraan lang para iligtas ka. Ang kapalit ay ang buhay mo, ayos ka bang mamatay na lang? Ako, handa ako. Kahit na magpakalugmok, gusto ko pa ring mabuhay. Manlalaro, nilupig si Huwes at Wenwen. At ginawang zombie. Ang talento ni Wenwen ay umakyat sa rank. Nakuha ang nakatagong kakayahan paglipat ng espasyo. Paglipat sa espasyo. Ito ay isang bisis na kakayahan, ang saya. Ako'y naging zombie na. Iyan ang kapalit. Simula ngayon, hindi ka tatanda o mamamatay.
Maging ang mga pagnanasa mo ay unti-unting mawawala. Hindi tatanda. Hindi mamamatay. Nagsisisi ka na ba? Ang ganda. Ibig sabihin nito, lagi akong bata. Laging 18. Ito ba ang pinagtutuunan mo ng pansin? Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Naglilingkod po ako sa inyo, mahal na hari. Nais kong ialay sa inyo ang walang katapusang katapatan. Kailangan ng panahon ang pagtitiwala mo. Simula ngayon, magiging isang katulong ka sa kastilyo. Mag-aasikaso ng paglilinis. Ako ay isang S-class na mangkukulam na, at pinapagawa pa akong maglinis. Bakit ayaw mong gawin? Mahal kong hari, naitagumpay mo na ang buong teritoryo ng mga zombie, kalawakan ng mga kagubatan at teritoryo ng mga lobo. Basta't niyayakap mo ang kapalaran ng teritoryong ito. Makakabuo ka na ng sariling bansa, yakapin ang kapalaran. Nakuha mo na ang kapalaran ng hari ng mga zombie, basta't ipikit mo ang iyong mga mata at makiramdam. Makikita mo ang daloy ng kapalaran na nagsusumpong sa ilalim ng iyong mga paa. Ngunit tanging ang mga tunay na may tadhana lamang ang makakakuha ng kapalaran. Naiintindihan ko na. Linger, maaari ba akong kumuha ng mga kapalaran na ito? Hindi. Ngunit maaari kitang tulungan na i-convert ang kapalaran sa anyo ng enerhiya na maaari mong kunin. CJ, agad na i-convert. Nagsisimula na ang pagbabago. Tunay ngang pinili ka ng langit, Your Majesty. Ganito kalakas ang swerte mo. Ang bansa ng mga zombie ang magiging pinakamalakas sa buong kontinente. Tunay ngang ikaw ang pinakamalakas na lalaki, Your Majesty. Magdadala ka ng pinakamataas na karangalan sa mga Wolf Clan. Totoo nga, sundin si King ang tamang desisyon. Hari, hindi pa tayo nagsisimula. Bakit ka nagmamadali? Lahat kayo, umalis na. Sino ang may ganang agawin ang kapalaran ng aking itim na dragon na hari? Hindi ba't si hari ng anino? Sumpa. Tawagin ang tao. Makipag-ugnayan sa iba pang 2 demonyo. Agad na hanapin si inyo. Buwisit. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok sa aking kastilyo? Ying Yu. Kami ay tapat sa iyo. Bakit mo kinukuha ang kapalaran ng aming teritoryo? Walang hiya. Wala kang karapatan para makipag-usap sa akin ng ganyan. Wala akong interes sa kapalaran ninyo. Ang makakapagpasimula sa akin ay ang unang bayani, isang dahon na nakaharang. Lahat kayo, umalis na. CJ. Isang dahon na nakaharang. Balang araw, ako mismo ang papatay sa iyo. Matandang Ke, hari ng mga white, kayo ba ang dalawa na nag-aagawan sa kapalaran? Wala kaming kinalaman dito. May bagong hari ng mga zombie na isinilang. Sinakop niya ang mga nakapaligid na teritoryo. Nagsimula na siyang magtatag ng bansa, kaya't nakuha niya ang bahagi ng aming kapalaran. Ano? Isang simpleng hari ng mga zombie, ay may ganang makipagsabayan sa atin, ang 3 dakilang demonyo. Makipagtulungan kayo sa akin. Pagkatapos ng 3 araw, aatakihin ang teritoryo ng mga zombie. Ura. Walang problema. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Kahit na ang mga vampira ay hindi natutulog. Pero maaari pa ring mag-enjoy sa pagtulog. Ano nang ginagawa mo dito? Gusto ko sanang magpainit ng kama para sa iyong majestad. Majestad, narinig ko na ang katawan ng mga vampira ay madaling magkasakit. Kaya't nagpa siya akong magpainit ng kama para sa iyong majestad. Huwag mo akong sisihin, mahal na hari. Ito,
Paano mangyayari iyon? Sobrang labis ng kanyang katawan. Bakit hindi ka pa pumapasok para matulog, mahal na hari? Ayaw mo ba sa akin? Walang ganun. Paano kita maiiwasan? Mga pamilya, papasok lang ako para matulog. Maniwala kayo sa akin. Marami pa akong paraan. Subukan mo ba, hari? Anong paraan? Ganito. Hari, ako ito. Si Fenrir ito. Ang late na. May kailangan ba? Mahal na hari. Ako. Nandito ako para mag-alaga sa iyo. Mag-alaga. May tradisyon ang aking angkan, na kapag may lalaking makakapagpatalo sa akin, ako ay magiging asawa ng lalaking iyon. Kaya bilang asawa ng kanyang kamahalan, nararapat lang na ako ay makipagtalik. Itong maliit na asong babae, ay nagtatangkang makipag-agawan sa akin. Wala nang kailangan sa pakikipagtalik, di ba? Ayaw ng hari na makipag-alaga sa akin. Iniisip ba niya na tinatanggihan ko siya? Hindi, hindi. Huwag kang magkamali. Ang mga lobo ay isang buhay lang nakilala ang isang lalaki. Kahit na hindi ako makipag-ugnayan sa akin ng hari sa buong buhay niya, mananatili akong tapat para sa hari. Talagang magaling magpanggap ang maliit na lobo na malambing. Nakakainis ako. Ako ang nag-abala sa inyo, mahal na hari. Pakiusap, parusahan ninyo ako. Walang kinalaman sa iyo yan. Ako nga. Bigla akong giniginaw. Kaya't giniginaw din ang mahal na hari. Naiintindihan ko na. Ikaw ay isang multo. Kaya walang temperatura ang katawan. Ayos lang. Mainit ang katawan ng aming lahi ng mga lobo. Ikaw, haring. Handa akong araw-araw na magpainit ng iyong higaan. Tapos na. Ngayon, nagiging isang labanan na ito. Hindi ko pa nga nahawakan ang kamay ng babae. Paano na? Huwag mong asahan. Ako lang ang pwedeng magpainit ng kama para sa kanyang majestad. Kanyang majestad. Aalis na ako sa ilalim ng kumot. Huwag. Ikaw talaga. Ako ang asawa ng kanyang kamahalan. Lumabas ka. Ako ang nauna. Lumabas ka. Huwag kayong mag-away. Sino? Kanyang kamahalan. Ako. Nasa maling silid ako dahil naglilinis. Hindi ko sinasadya na hanapin ka. Ganun pala. Mahal na hari. Ako. Narito ako upang humingi ng tawad sa iyo. Ako'y nagkulang sa aking paghusga noon. Nadaya ako ni Lian. Kaya nga ako. Kaya't dapat kang magbayad ng iyong pagkakamali. Huwag kang mag-isip ng labis. Kaya't gusto kong maglingkod ng maayos sa iyo. Nakipag-date ako sa kanya ng 3 taon. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nakasuot ng ganito ka-sexy. Mahal na hari, dati-rati bang gusto mo ako? Hindi ba lagi mong hinahangad na makasama ako? Ay naku, mahal, ang sama mo. Sandali lang. Dagat. Kayo. Mahal. Ikaw pala ganito kang tao. Sandali lang. Huwag kang magkamali. Hindi iyon ang iniisip mo. Pwede ba akong idagdag? Dumating ako para sumali sa pamilya na ito. Hindi ako dumating para sirain ang pamilya. Yung babae na ito ay isang matapang na tao. Ikaw ang aking hari. Hindi tama. Ikaw ang aking hari. Ikaw ang para sa lahat. Ang hilagang kanluran ng Jin ay nagkagulo-gulo na. Sino ang magliligtas sa akin? Sino? Ako ang iyong alipin. Hindi istorbohin ang hari sa kanyang pahinga. Bumalik ka na. May hinahanap ka ba sa akin? Hari. Nakakuha ako ng impormasyon. 3 pangunahing demonyo ay nagbabalak na magkaisa upang lipulin ang teritoryo ng mga zombie. Bakit di pa ninyo sinabi agad? Nagsimula na ang pagpupulong. Pag-aralan ang plano ng labanan. Mahal na hari. Mahal na ministro. Sabihin mo sa akin ang lakas at saklaw ng 3 demonyo. Ang pinakamalakas sa 3 demonyo ay ang itim na dragon. Mayroon itong saklaw ng lahi ng dragon. Si Cthulhu ay may madilim na karagatan. Ang Lich King ay may swamp ng mga lich. Paano ko kaya mapapatay ng isang bagsakan? Sino ang pumasok ng walang permiso sa palasyo ng hari? Ikaw yung zombie king na nagnakaw ng aking kapalaran. Bumaba ka sa pagkakaluhod kapag nakita mo ang aking halimaw na hari. May ganitong bagay ba? Hindi ako pumunta dito.
Hindi mo alam. Ang dakilang itim na dragon na halimaw. Ako ay inyong mapagpakumbabang nasasakupan. Sa aking kakayahan, paano ko maaring nakawin ang kapalaran ng inyong teritoryo? Ang batang ito ay may napakababang asal. Mukhang wala siyang kakayahan. Kung hindi ikaw, sino pa? Posible bang ang ibang dalawang demonyo ay gumagamit ng kanilang nasasakupan upang makapagtayo ng bansa? At sa pagkakataong ito, nakawin ang inyong kapalaran. At saka isisiya sa akin. Fufu. Lich King. Nagkaisa ang dalawang ito para lokohin ako. Dakilang itim na Dragon King. Ang iyong tapat na nasasakupan ay handang makipaglaban sa dalawang mapanlinlang na ito kasama ka. Magandang balita. Gusto ko ang iyong katapatan. Sa loob ng 3 araw, magpapadala tayo ng tributo sa teritoryo ng Black Dragon. Tandaan mo. Dalhin mo ang 3 babaeng ito bilang tributo. Opo. Bobo ba itong taong ito? Na-trick lang tayo nito. Matalino ang hari. Nakuha natin ang 3 araw na strategic na panahon. Your Majesty, ako ay handang magdala ng mga sundalo upang atakihin ang teritoryo ng itim na dragon. Huwag na kayong mag-alala pa. Hindi tayo tatanggap ng kabiguan sa pakikidigma, alam mo ba? Hindi ba't pinapadala nila ako bilang sugo sa itim na dragon? Ako na ang bahala. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang lihim na paraan. Your Majesty, ikaw, talaga bang gusto mong isakripisyo ako bilang handog? Huwag mag-alala. Ikaw ang aking pag-aari. Hindi kita isasakripisyo. Ayos lang. Hindi ako iiwan ng iyong kamahalan. Magtipon na kayo ng inyong mga tao. Bigyan si Black Dragon ng isang sorpresa sa loob ng 3 araw. Opo, sundin ko po. Lolo Black. Anong utos mo sa amin? Kayong dalawa, kayong mga gago. Kayo ang nagsama-sama para agawin ang aking kapangyarihan. May sakit ka sa ulo, no? Ninakaw nila ang kapangyarihan ko at Niktulhu. Nagdududa ka pa ba sa amin? Gulo-gulo. Huwag kang magmura, Lauke. Mag-ingat ka sa imahe mo. Kasinungalingan. Yung Zhuang Chaiwang mukhang mahina. Walang ganitong paraan. Kayo ang may gawa niyan. Ito ay malinaw na pang-udyok ng hidwaan. Mag-isip ka naman. Sa loob ay magulo. Tama si Lauke. May problema ka sa isip. Pati buong pamilya mo may problema sa isip. Kung may lakas ka, harapin mo ako. Ako, nakakabahala talaga. Pagdating ng panahon, mag-isa ka nang makipaglaban sa Zombie King. Hindi ako sasali para tumulong. Lolo Lee. Bah. Ginoo Black Dragon. May plano akong ibibigay sa inyo. Sino mang matapang na lalapit sa kastilyo ng Demon King? Ayaw mo nang mabuhay. Dakilang itim na dragon namang kukulam. Niloko ka ng Zombie King. Nakita ko mismo na ninakaw niya ang kapalaran ng 3 teritoryo ng mga hari. Ano? Totoo nga siya. Ngayon ayaw nang lumaban ni Cthulhu at ng Lich King. Nandito ako para tulungan kang labanan ang hari ng mga zombie. Ano ang plano mo? Ang hari ng kaharian ng Fakasi, si Louis Natu. Handa siyang makipaglaban kasama mo. Pinaasa mo akong makipagtulungan sa mga walang hiya na tao. Ang Hari Luis ay interesado lamang sa kayamanan ng lungsod. Ang natitira ay sa iyo na lahat. Ayos na iyon. Ipagbigay alam kay Luis ang kalbo. Agad na magpadala ng tropa. Naiintindihan. Tama ang balita. Isa siyang tanga. Ang tanga na ito. Kakainin ko ang kaharian ng Fakasi at ang lupain ng mga zombie. Mahal na Ginoo ng mga demonyo. Ang hari ng mga bangkay ay nagpadala ng tributo. Ilang tao ang dala niya? Isa lang. At isang babae na alalay. Tiyak na duwag siya. Papasukin mo siya. Gago. Hindi ko ba sinabi na dalhin mo ang 3 babae na iyon? Bakit isa lang ang dinala mo? Sino ang nagsabing nandito ako para magbigay ng alay? Maganda ang iyong kastilyo. Kukunin ko ito. Mayabang. Kayang tapakan ng aking itim na dragon na hukbo ang inyong lahat. Nasaan ang iyong itim na dragon na hukbo? Saan ito? Bakit? Saan na napunta ang aking mga anak at apo? Wenwen. Ikaw na. Hayaan mong buksan ng matandang dragon ang kanyang mga mata.
Gumamit ako ng portal para magdala ng mga sundalo. Nawala na ang lahat ng iyong Dragon Army sa amin. Ano? Kainis. Kainis talaga. Patayin kita. Ako na. Putang ina. Kainis na talento sa teleportasyon. Isa ka lang zombie na sundalo. Paano ka makikipagbakbakan sa lakas ko? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ako ang general ng mga zombie. Isang general ng zombie na lumalabas lamang tuwing 1,000 taon. Sumpain. Huwag mag-isa lang. Isama mo ako. Sino ka naman? Ako ang hari ng mga lobo. Ito ay isang wolf king na dumarating sa 1,000 taon. Bibigyan ko kayo ng dagdag na pampalasa. Ano itong lason? Kahit ang mga kaliskis ng aking dragon ay natutunaw. Ito ay isang pinahusay na laso na gawa sa laso ng 1,000 taong bangkay. Pati ang iyong mga buto ay matutunaw. At ano kung ganun? Sa harap ng tunay na demonyo, lahat ay mga langgam. Ang init ay matindi. Ang apoy na ito ay mailibu-libong grado. Mas mainit pa kaysa sa lava. Lahat ay umatras. Hayaan mong ako ang humawak. Mahal na hari, napakadelikado ng apoy na ito. Huwag mag-alala, hindi ako masusugatan ng apoy na ito. Ang apoy ng hari ay hindi kayang lapitan ng 2 ibang demonyo. Ikaw, isang hari ng mga zombie, na hindi man lang maituturing na tunay na demonyo, ay naglakas loob pang magsalita ng kayabangan. Mahal na hari, hayaan mo na akong gawin ito. Sandali. Tinatawag ka nilang kamahalan. Talaga namang mabagal ka. Hindi mo ba nakikita na hindi ito hari ng mga bangkay, kundi emperador ng mga bangkay? Anong karapatan mong tawaging emperador? Mamatay ka. Mag-ingat ka, mahal na hari. Paano ito posible? Ang aking lava fist ay may temperatura na 2,000 grado. Nasa harapan mo ang emperor ng mga zombie. Mayroon akong yelo na naipon sa loob ng aking katawan sa loob ng 10,000 taon. Ikaw, kaya mo bang tiisin ito? Impossible. Never pa nagkaroon ng zombie na emperador sa kontinenteng ito. Sigurado akong pinalag ka lang kanina. Mainit na mainit, gusto kong matulog. Kahit ang pinakamalakas kong kasanayan hindi nagamit. Linger. Maaari ko bang sakupin ang itim na dragon gamit ang dugo ng ngipin? Hindi pwedeng sakupin ng manlalaro ang antas ng Demon Lord. Pero pwedeng patayin ang Demon Lord. Kunin ang kapalaran ng demonyo upang mangibabaw sa demonyo. Matandang dragon, kaya't kailangan mo nang mamatay. Mahal na hari, napakamakapangyarihan. Madali mong tinalo ang demonyo. Ang iyong kagitingan, mahal na hari, ay tunay na nakakabighani. Gusto kong bigyan ka ng maraming mandirigma. Handa akong manumpa ng katapatan sa inyong kamahalan hanggang sa katapusan ng panahon. Sa wakas, tama ang napili ko. Ngayon ay sumisipsip ang manlalaro ng mga bola ng enerhiya upang makuha ang kapalaran ng demonyo. At maging isang mataas na demonyo na higit sa demonyo. Na pangalawa lamang sa pinakamalakas na boss, ang dakilang demonyo na si Inyo. Sumipsip. Linger. Patuloy na kunin ang kapalaran ng teritoryo ng itim na dragon. Simulan ang pagsipsip. Nakuha ng manlalaro ang kapalaran. Matagumpay na naman na ang teritoryo ng itim na dragon. Naging DC-5 ang dugo ng panga. Maaaring ipagpatuloy ng manlalaro ang ebolusyon ng kanyang tagasunod. Dahil sa ebolusyon ng manlalaro,
Naging diyosa ng ahas si Baisuzen. Si Fenrir ay nag-evolve sa Diyos ng Kaguluhan. Si Jiangshen ay nag-evolve sa prinsipe ng mga zombie. Si Wenwen ay nag-evolve sa case na antas ng manggagaway. Si Richard ay nag-evolve sa case na antas ng bayani. Ako ay nag-evolve sa case na antas ng bayani. Sa buong kontinente, 3 lamang ang is na antas ng mga bayani. Salamat sa biyaya, mahal na hari. Ang kastilyong ito ay hindi komportable tingnan. Babalik na lang ako sa castle ng mga zombie. Nais ko ring ipanukala muli. Ganoon din ako. Mahal na hari, may impormasyon mula kay Richard. Ilagay. Mahal na hari, hindi maganda ang sitwasyon. Yung salot na si Lian ay nag-udyok sa kaharian ng Fakarang. Nasumanib sa Dark Dragon Demon King para salakayin ka. Nais ni Lian na salakayin ako. Mahal na hari, ikaw ay nasa napakadelikadong sitwasyon ngayon. Nais kong lumaban at patayin si Lian. Ako ay isa ng is na antas na bayani. Tingnan mo ang paligid na ito. Ang itim na Dragon Castle ay akin na. Dumating na si Lian. Dumating na si Lian iisa. Ito ay parang kusang pagsuko. Hindi mo kailangang patayin si Lian. Lalabas ako para lokohin siya. Mahal na hari, hintayin mong magkasakitan ang Zombie King at itim na dragon. Maaari tayong samantalahin ang pagkakataon para sumalakay. At makakuha ng malaking teritoryo. At ikaw ay magiging hari ng mga hari. Nakoronahan bilang dakilang emperador. Magandang ideya. Bibigyan kita ng posisyon bilang punong ministro. Salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Yu Wenwen, bakit ka nandito? Inutusan ako ng emperador na hulihin ka. Bold. Sino ang may ganang dukutin ang aking hari? Yi King. Ikaw, paano ka nakasama ni Yu Wenwen? Ako ay isang katulong lamang ng kayo. Dapat kayong lumuhod at magbigay galang sa kayo. Anong sinasabi mo? Pinasasalamatan mo ako sa basura na ito. Yu Wenwen. Ikaw ang basura na iniwan ko. Yi King. Kaya mong kainin ang basura na ayaw ko. Talaga, wala nang hiya. Nangangahas kang saktan ako. Ikaw ang sasaluhin ko. Ano ka ba? Naglalakas loob kang magsalita ng ganyan sa harap ng emperador. Ngayon din kitang papatayin. Sa tingin mo, kaya mo. Yu Wenwen. Bitawan mo ako. May lakas ka pang magsalita. Ano ba talaga ang lakas ng taong ito? Kahit isang katulong lang ay kayang talunin ang pinakamalakas na A-level na bayani ng ating bansa. Ang pangalan mo ay Luis Nasu, di ba? Narinig kong gusto mong sakupin ang aking teritoryo. Hindi. Hinahangaan ko ang iyong katanyagan, mahal na hari. Ito ay para magbigay ng tributo. Ah, ganito pala. Anong alay ang dala mo? Handa akong mag-alay ng 100,000 ginto. Luis, sige na. Tawagin na lang kitang Little Six. Ganito lang ang sinseridad mo. Yan. 1,000,000 ginto. Ikaw ang mag-translate. Ano ang ibig sabihin ng sinseridad? Ay, mahal na Ginoo. Pang-anim, ipinapahayag ang 10 lungsod. Kalahating bansa, 500,000 ginto. Nagpapasakop kay Haring Nino. Nangakong tapat magpakailan paman. Buwis taon. Aha, ito pala ang tunay na sinseridad. Lolo, 6. Naintindihan mo na ba? Naiintindihan. Handa akong sumunod sa inyo, mahal na hari. Sang-ayon ako sa lahat ng kondisyon. Handa ko ring ialay ang pinakamagandang prinsesa sa inyo. Hindi ko kailangan ang anuman mula sa iyong prinsesa. Wenwen, bigyan ng mahikang hadlang sila Olyu. Para hindi niya makalimutan ang kanyang sinseridad pagbalik sa kanyang bansa. Naiintindihan. Kung hindi mo susundin ang kasunduan, hindi mo na mapoprotektahan ang iyong ulo. Naiintindihan. Hindi ko kailanman makakalimutan. Ihatid mo siya pabalik. Yi King, sigurado akong nagkaroon ka ng swerte. Balang araw, muling mapapapunta mo ako sa ibaba ng paa mo. Itong taong to, may hawak na teleport scroll na nagkakahalaga ng 100,000 ginto. Walang kwenta. Para kang pumatay ng isang aso, walang pinagkaiba. Bughaw. Ikaw ang magiging tagapamahala ng internal na gawain. Responsable sa pag-aayos ng mga handog ng kaharian ng Fakarang. Mahal na Ginoo. Talagang nagtitiwala sa akin ang mahal na Ginoo.
Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba lumalapit para paglingkuran ang prinsesa? Nandito ako para maging reyna ng inyong emperador. Ikaw, maging reyna pa rin. Ang prinsesa na ito ay may dugong maharlika. Tanging ako lamang ang karapat-dapat na maging reyna. Maliwanag na sinabi ng kanyang kamahalan na huwag ipadala ang prinsesa para sa kasal. Dapat ka na lang maging isang mababang katulong. Ano? Pinasasama mo ako, isang marangal na prinsesa, para maging katulong. Yu Wenwen. Mula ngayon, ikaw ang punong katulong. Yung mababang katulong ay sayo. Ikaw nga. Kilala mo sila? Hindi. Medyo mahaba na ang damo sa likod bahay. Pupunta ka nang mag-alis ng damo. Sinasabi mong ako ang mag-aalis ng damo. Kung ayaw mong sumunod sa utos, ikukulong ka. Kasama ang daga at ipis sa kulungan. Ako, aalis na ako ngayon. Handwritten. Matapang ka ah. Nagsinungaling ka sa akin. CJ. Kaninang umaga, nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Bakit? Si Prinsesa Emily ay kasintahan ni Lian. Narinig kong siya ang kusang nag-alok ng kasal. Siguradong may iba siyang layunin. Sabi mo nga, dati kayong mga karibal sa pag-ibig. Sa aking mga mata, tanging kaaway ng kanyang kataas-taasan ang nakikita ko. Matalino. Itong nagmamagaling na prinsesa ay ibinibigay ko na sa iyo. Sundin ang utos. Hindi ka pwedeng matulog hanggat hindi natatanggal ang mga damo sa damuhang ito. Walang tulog. Emily. Pasensya na. Kailangan kong alisin ang masamang emperor na zombie. Bago kita mapangasawa. Handa akong tumulong sa'yo na patayin ang emperor na zombie. Ano ang magagawa ng isang mahina na babae? Magpapanggap akong pakasalan siya. At saka ko siya papatayin. Mayroon akong espada ng pagwasak na ipinamana ng pamilya sa loob ng libu-libong taon. Kahit ang demonyo ay kaya kong patayin. Ngunit ayaw ko itong bitawan. Basta't para kay Kuya Lian. Handa akong gawin ang lahat. Basta't bigyan mo ako ng pagkakataon. Sasampalin ko ang emperador ng mga vampira. Pumasok ka na. Ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa kanyang kamahalan. Kung ayaw, bukas ay magpapatuloy na lang sa pag-aalaga. Ako ay willing. Kuya Lian, babantayan ko ang aking sarili para sa iyo. Mamatay ka na. Anong bungo ng emperador? Hindi pa ako pinatay. Nagawa ko ang isang malaking bagay. Siguradong pakakasalan ako ni Kuya Lian. Bodong babae. Hindi ka pananagutan ni Lian. Hari ng mga bungo. Hindi ba't pinatay kita? Sinasabi mo ba yung unan? Ito ang sumpang kutsilyo. Mayroong 50% posibilidad na mamatay. Ito ay S-class na artifact. Bata. Ipinapanatili ka namin. Para sa bagay na ito. Lahat kayo ay niloko ako. Sa isip mo, prinsesa ka pa. Ang tunay na nanloko sa'yo ay si Lian. Impossible. Hindi ako lolokohin ni Kuya Lian. Sobrang mahal niya ako. Sa daan papunta rito. Pinatay na ni Lian si Louis Nasue. Naging bagong hari na. Impossible. Huwag niyo akong lokohin. Ang iyong ama, nasa kahon na ito. Niloko niyo ako. Siyempre, ikaw ang pumatay sa aking ama. Kahit ang iyong ama ay handang sumuko sa akin. Bakit ko siya papatayin? Ito ang sulat ng bansa mula kay Lian sa ngalan ng hari. Ipinadala ito sa iyong majestate. Talagang si Kuya Lian. Ang sulat na ito ay talagang nais akong galitin. Papatayin ako ang tanging lehitimong tagapagmana. Kaya, ano ang mahal niya sa iyo? Impossible. Hindi ganyan si Kuya Lian sa akin. Hindi siya nag-iisip na iligtas ka. Pero sa oras na ito, nang aasar siya sa akin. Bodong-bodo ka na ba at wala nang kakayahang makilala? Ano ang dapat kong gawin? Ngayon, patay na ang tatay. Wala na rin ang aking bansa. Maglingkod sa akin. Reheyon. Matutulungan kitang mabawi ang iyong bansa. Talaga. Kailangan ko ng isang reyna na tapat sa akin. Handa akong maglingkod ng tapat sa emperador magpakailan paman. Magaling. Ayusin mo ng maayos. Dadaling kita para maghiganti.
Mahal na hari, hindi maganda ito. Ginamit ni Lian ang kanyang posisyon bilang hari upang kontrolin ang liga ng mga bayani. Nais niyang tawagin ang lahat ng mga bayani upang labanan ka. Sinasabi pa na ikaw ang pumatay kay Lois Nelson. Gaya ng estilo ni Lian sa paggawa ng mga bagay. Huwag mag-alala, Richard. Kailangan mo pang makipag-arte sa isang eksena. Sige na. Reyna. Bawiin mo ang iyong trono. Lian. Gusto kong putulin ang ikatlong binti niya. Kayo lahat, pakikinggan ninyo ako. Sa larangan ng mga bangungot, lumitaw ang isang bagong hari ng mga demonyo na maihahambing sa dakilang demonyo ng anino. Pinatay niya ang mabait na hari na si Lois Dasue, at ang kanyang anak na si Prinsesa Emily, at sinakop ang teritoryo ng itim na dragon na demonyo. Ngayon ay naghahanda na siyang lipulin ang pagsasama ng mga bayani. Lian. Pinuno. Ako ngayon ang hari ng kaharian ng Fakarang. Mahal na hari. Sobrang labis naman ang sinasabi mo. Kahit na 3 demonyo, hindi pa rin nila maabot ang kalahati ng lakas ni inyo. Sinasabi mo bang ang mga zombie ay kayang makipagsabayan sa lakas ni inyo? Ang pinakamalakas sa 3 demonyo ay ang itim na dragon na demonyo. Ngunit siya ay ganap na nawasak ng emperor ng mga zombie. Patay na ang itim na dragon na demonyo. Ang taong ito ay nagbanta sa liga ng mga bayani ng daan-daang taon. At pinatay siya ng isang zombie. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan. Ito ay nasira ang depensa ng punong tanggapan ng liga. Sino ang gumawa nito? Ginoong Pinuno, dapat mong paniwalaan si Lian. Ang itim na dragon na demonyo ay talagang ako ang pumatay. Si Emily na tanga. Talagang hindi niya napatay si Ye. Naging hostage pa siya. Ikaw ang emperador ng mga zombie. Tama. Dala ko ang tunay na reyna ng Fakaralan. Upang ilantad ang tunay na pagkatao ng peking hari na si Lian. Ano nang nangyayari? May reyna pa sa Fakarang. Hindi ba't sinabi ni Lian na siya ang hari? Emily. Ang ganda. Akala ko patay ka na. Akala ko ikaw ay. Sige na. Lian. Nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Mga Ginoo, nandito ako para ilantad ang tunay na pagkatao ni Lian. Siya ang pumatay sa aking ama. Ano? Ang tanyag na bayani na si Lian ay isang mamamatay tao. Ito ay sinabi mismo ng anak na babae ni Lois Natsu. Hindi ito maaaring totoo. Lian. Totoo ba ang mga paratang ni Reyna Emily? Hindi. Siguradong kontrolado si Emily ng zombie emperor. Huwag kayong maniwala sa tusong zombing ito. Tama. Pinakamagaling ang mga zombie sa paggamit ng dugo para kontrolin ang isipan ng tao. Baka kontrolado na ni Emily ang dugo ng mga zombie. Hindi ako kontrolado. Maniwala kayo sa akin. Emily, aking mahal. Noong una mong gustong pumatay sa emperador na zombie. Ayoko siyang payagan. Pero pumasok ka sa grupo ng mga tributo ng palihim. Nalungkot ako ng 3 araw at 3 gabi. Sigurado akong ikaw ay nakulong ng emperador ng mga patay. Pinipilit, di ba? Ayos lang. Ang liga ng mga bayani ay maghahatid ng katarungan para sa iyo. Tama iyon. 10 dalagang nasa bulaklak ng kanilang kabataan. Nahulog sa mga kamay ng mga halimaw. May pag-asa pa. Alaynan. Baka na-develop na siya. Naging puppet ng emperor na zombie. Tama. Siguradong may problema. Sa ganitong paraan, wala siyang karapatang maging reyna. Hindi na natin alam kung tao pa siya o hindi. Emily, maraming nagsasabi. Nawasak na ang iyong imahe. Hindi ganun. Mabuti ang ginawa sa akin ng emperor ng mga zombie. Dumating siya para tulungan akong maghiganti. Hindi rin ako na-insulto. Hihi! Hindi ko pa nakikita ang sinumang batang babae sa tao na nananatiling buo sa mga kamay ng mga halimaw. Mga bagay na nakakulong ng mga halimaw. Umalis ka sa teritoryo ng tao. Umalis ka. Kayo, bakit hindi niyo ako mapaniwalaan? Tatay, hindi ko maitutulong sa'yo na maghiganti. Tumahimik kayong lahat. Ang pakiramdam ng presyon na ito ay kasing antas ng demonyo. Kakatapos lang mamatay ng itim na dragon. May bagong demonyo na ba? Ngayon, lahat kayo. Makinig sa sinasabi ng emperador. Kung may maglakas loob na makialam ng basta-basta, agad kong papatayin. Kayo lahat. Hindi ako nakikialam kanino man. Sa inyo lahat, para sa akin. Lahat kayo ay basura. Kabilang na si Lois Nasue. Patayin mo siya. Madudumi ang kamay ko. Ikaw, itong halimaw ay talagang walang takot. Ginoong alalay, itong halimaw ay hindi pinapansin ang lahat ng tao. Kung hindi siya mawawala ngayon, tiyak na magiging malaking suliranin.
Tawagin ang dalawang is na antas ng mga bayani. Dito sa gintong bulwagan. Agad na magpalayas ng masamang espiritu. Pagkalipas ng 5 segundo, ang dalawang is na antas ng mga bayani ay magpapakita na. Yi King, tapos ka na. Bibilangin ko na sayo. Tapos na ang oras. Anong nangyayari? Bakit hindi pa dumadating ang dalawang bayani? Siguro nasa repair ang teleportation array. Mukhang hindi gumagana ang inyong pagtawag. Ako na lang ang bahala. Dalhin niyo dito ang dalawang F level na bayani. Your Majesty, may dala na sila. Sila ay sobrang hina. Ano? Dalawang nakatatanda na talo pa. Ito ba? Yung enerhiyang ito, muli na namang dalawang antas ng mga demonyo ang nakalaban. Ako ay ang Diyos ng kawalang katiyakan. Ako ay ang prinsipe ng mga zombie. Sa sinumang walang galang sa kanyang kamahalan, walang awa sa pagpatay. Diyos ko, isang alagad ng Demon King. Siya. Ang kanyang lakas ay talagang katumbas ng Demon King ng Shadow Moon. Tapos na, dumating na ba ang katapusan ng sangkatauhan? Kailangan nating harapin ang dalawang malaking demonyo. Sumpa. Sa ganitong mga sandali, wala tayong kahit isang is na antas na bayani. At ako. Ikaw ay EV-class na bayani si Richard. Masyadong delikado dito. Umalis na kayo pabalik. Tingnan nyo. Anong antas ko? Ikaw. Ikaw pala ay level din. Diyos ko. May pag-asa ang sangkatauhan. Hari ng mga vampira. Nandito ako. Huwag mong isipin na mawawala ang sangkatauhan. Mahal na Ginoo. Ito ang utos mo sa akin na gampanan ito. Sana huwag mo akong parusahan pagkatapos. Matapang na Richard, ang bayani. Humahanga ako sa iyong tapang. Hindi ako narito ngayon upang maging kaaway ninyo, kundi upang humingi ng pakikipagtulungan. Humingi ng pakikipagtulungan. May malalim na alitan ako kay Demon King Inyo. Kaya nais kong makipagtulungan sa mundo ng tao, upang talunin si Inyo. Ano? Ikaw, handa ka bang makipagtulungan sa tao? Pinuno, Gino Richard. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang emperador ng mga zombie ay nagnanais na masira tayo at ang Shadow Moon. May nakatago dyan, siguradong may sabuatan. Gino Richard. Huwag kang paniwala sa kasinungalingan ng mga halimaw. Ito, walang nakasulat sa script kung paano susunod na arte. Mga hangal. Kahit na dumating ang katapusan, di pa rin nila alam. Huwag kang mag-alala ng sobra. Ito ay isang patibong. Gusto tayong patayin ng emperador ng mga zombie. Ginoong Richard, para sa buong sangkatauhan. Mabilis, kumilos ka na. Ginoong Richard, mabilis, iligtas mo kami. Ginoong Richard, ikaw na ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Itong mga tanga, huwag na kayong magpasiklab. Richard, baka gusto nating magpaligsahan. Sino ako para makipaglaban kay Ginoong Bai, ang punong ministro? Wala na akong takot sa buhay. Sige na, hindi ko kayo papayagang makita ito ng personal. Hindi ninyo maunawaan. Ito, napakalaking paglapastangan sa Diyos. Ang nagdulot nitong kalagayan ay si Yin Yu. Pinilit niyang mag-evolve dahil nagdulot ito ng pagsasanib ng aming mundo at ng isa pang mundo. Kung hindi namin siya mapipigilan pa, dalawang mundo ang nagsasanib ng higit sa kalahati, ay tiyak na magwawasak. Makinig kayo, mga tanga. Kung hindi ninyo pa rin mapapabagsak si Inyo, ang takipsilim ng Diyos ay darating. Ang buong mundo ay ganap na wawasakin sa loob ng kalahating buwan. Ito. Ano itong sobrang pag-unlad? Mga kaibigan, ang lahi ng tao ay nasa isang kritikal na sandali ng pagkakaroon. Ako, bilang unang mandirigma ng tao, ay nag-aanunsyo na tayo ay nakipagtulungan sa emperador ng mga bangkay upang sama-samang labanan ang dakilang demon ng buwan ng anino. Tayo ay susunod sa unang mandirigma. Ito ang traitor na nag-uudyok sa atin laban sa emperador ng mga bangkay. Ngayon, papatayin ko siya bilang alay. Mahal na unang bayani, pakiusap, maawa ka. Ako, ginawa ko ito para sa kaligtasan ng mundo ng tao, kaya't nakipaglaban ako sa emperador ng mga zombie. Talagang hindi ko alam na ang emperador ng mga zombie ay kaalyado. Eto.
Ikaw, isang pumatay ng hari, ay mailakas ng loob pang magpalusot. Mahal na unang bayani. Sana ay magpakita ang tao ng nararapat na katapatan. Naiintindihan. Sa aking paningin, parang mabagal kang maglakad na parang isang suso. Ikaw ang unang taong tinamaan ng bilis ng liwanag. Magpapasaya ka ng buong buhay mo. Wala ka nang natitirang pangalawang buhay. Hindi. Ako ang paborito ng langit. Hindi ako mamamatay ng ganito na lang. Ayaw kong sumuko. Sabi ko na nga ba, buti na lang tama ang pinili ko. Mahal na emperador. Napatay ko na ang mga traidor. Ang buong sangkatauhan ay taos pusong humihingi ng inyong pakikipagtulungan. Maganda. Makikipag-usap ang aking tagapamahala tungkol sa mga detalye ng kooperasyon. Magpapadala kayo ng tao para ibalik si Reyna Emily sa bansa upang maghari. Bumalik sa kanilang tahanan. Ginoo. Buwan ng anino, nakapaghanda na ako ng lakas para hanapin ka. Ang kagandahan ng inyong katauhan ay talagang hindi mapigilan. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Alam ng inyong kataasan na ang mga tao ay tutol sa isang reyna ng mga patay. Kaya't hindi niya pinagsama si Emily. Oh, talagang napakatalino ng inyong kataasan. Konting-konti na lang. Maaari ko nang isipsip ang enerhiya ng dalawang mundo. Ang dakilang duwende. Naku, delikado na. Patay na si Itim na Dragon. Yung zombie na hari ay nakipag-alyansa pa rin sa tao. Para labanan tayo. Sa loob, ang ingay, ang ingay. Ang ingay, ang sakit sa ulo. Mga zombie at ang samahan ng mga bayani. Hindi dapat ikabahala. Pinakamalakas na bayani, ikasampung hamon sa huling boss, ang dakilang demonyo na si Inyu. Sobrang nakakakilig. Si Inyu ay isang lumalagong lay. Laging lumalakas sa bawat pagkamatay. Makatatalo kaya si Ye sa pagkakataong ito? Natalo na kita ng 9 na beses. Sa pagkakataong ito, hindi talaga ako susuko sa'yo. Ang hina ko, tapos na tayo agad. Tao, pumapatay ka ng ganito sa akin. Mamatay ka na. Paalam. Tapos na kita. Magre-retire na ako at mag-aasawa na sa girlfriend ko. Ayaw kong sumuko. Kapag natalo ko si Bayan Yiking, ako na ang magiging pinakamalakas na Diyos. Yiking, hintayin mo ako. Buti na lang nakuha ko ang tanging resurrection potion ng kaharian ng Fakaralan. Kung hindi, talagang namatay na ako kanina. Tumaas ang antas ng aking talento. Ngayon ako na ang nag-iisang is na bayani sa buong kontinente. Tulad ng inaasahan, ako ang anak ng kapalaran. Ito ay tunay na mundo. Kung makakabalik ako sa tunay na mundo bilang is na bayani, hindi ba ako magiging nag-iisang Diyos? Tao, dalhin ang isang mangkukulam dito. Pakiusap, patawarin mo ako. Ano ito? Anong lugar ito? Mabilis, subukan mong gumamit ng isang mahika. Ako. Nawala ang aking mahika. Susubukan ko. Maaari kong dalhin ang mga tao sa totoong mundo. At ako lamang ang may natirang kakayahan. Ako ang Diyos. Yiking. Hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapatay kita. Your Majesty. Ang hukbong alyansa ng tao ay nagtipon na. Pinamumunuan ni Richard. Handa na sa iyong utos. Panahon na. Maglunsad ng kampanya. Sama-sama nating labanan ang malaking demonyo ng anino. Hangal na tao. Hindi papayag ang dakilang demo ng buwan ng anino na inyong lapastanganin.
Gigigaga gigigaga. Ginoong Richard, napakabanta na ng dalawang demonyo. Talaga bang kaya nating labanan ang dakilang demo ng buwan ng anino? Kapit lang. Nariyan ang kanyang kamahalan. Kaya nating manalo. Mga tao ng walang saysay. Ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Ngayon ay mawawasak kayo. Kayo ang mawawasak. Mapaghambog. Hindi kami mga tanga tulad ng itim na dragon. Laoke. Ipakita mo sa kanya ang tunay na kulay. Haring Duwang. Naglalaro lang ba ng tubig? Laoke. Laoke, bakit ka umalis? Gusto kitang maghiganti. Ganito lang. Ikaw. Paano magagawa ng isang zombie ang banal na mahika? Nakakainis. Mawala ka na. Ang inyong kamahalan ay walang kapantay. Ito. Dalawang demonyo. Madali lang silang mapuksa. Ang inyong kamahalan ay mag-evolve sa mas mataas na antas. Maaaring sumipsip ang manlalaro ng kapalaran ng mga demonyo ng Cthulhu at Lich King. Nakatanggap ba? Tumanggap. Ang manlalaro ay tumanggap ng kapalaran ng dalawang demonyo. Naging isang nilalang nalampas sa dakilang demonyo. Dahil walang naunang halimbawa sa daan ng Diyos. Pinangalanan ni Ling Er ang iyong kasalukuyang antas bilang Demon Lord. Ang Blood Fang ay umakyat sa Disu-6. Lahat ng nilalang ay maaaring mapamahalaan ng dugo ng ngipin. Mga Ginoo, ako ang Diyos ng mga demonyo. Magandang araw, Diyos ng mga demonyo. Dahil sa pagtagumpay ng mga manlalaro, lahat ng mga tagasunod ay sabay-sabay na umunlad. Si Bai Suzen ay umunlad sa Emperatrice. Si Fenrir ay umunlad sa Hari ng Lobo. Si Yu Wenwen ay naging 8th class na mahika. Na kayang pansamantalang kontrolin ang kapangyarihan ng oras at espasyo. Si Giant Chen ay naging zombie na hindi naglalabas ng buto. Si Richard ay naging 8th class na berserker. Pagpapala mula kay Xizun. Lane Yu. Lumabas at harapin ako. Kahit na isang simpleng zombie, naninindigan pa rin laban sa akin. Magsimula ka nang umalis dito. Interesado lang ako sa unang bayani, si Izang Mu. Kung hindi ka aalis, wawasakin ko ang buong larangan ng mga zombie. Wala kang karapatang makipag-usap sa guro ng ganito. Hayaan mong ako ang humawak sa babaeng ito. Ano ka ba talaga? Naglalakas loob kang murahin ako. Ako ang rurok ng lahat na nilalang sa takip silim ng Diyos. Nakapagtagumpay na ako sa mga limitasyon ng antas ng dakilang demonyo. Ngayon, ako ay isang diablo. Ying Yu, nakapag-evolve ka sa puntong ito sa sarili mo. Talagang kahanga-hanga ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't sumunod ka sa akin. Maaaring hindi kita puksain. Basta zombie lang. Sobrang lakas mong manghamak sa akin. Ginoo.
Ganito pa rin ang ugali mo, sobrang mainit ang ulo. Kailangan mong magbago. Tumahimik ka. May konting kakayahan pa ang zombie mong ito. Matigas at makapal ang laman. Sasaluhin kita gamit ang isang kometa. Isang simpleng bangungot. Paano ito posible? Yu Wenwen. Lumapit ka. Ginoo. Ano po ang utos ninyo? Ayaw kong hindi makapagmasid ng buwan sa hinaharap. Naiintindihan. Ito ang kapangyarihan ng oras. Kahit ako, isang Diyos ng mahika, ay hindi makakayang kontrolin ang kapangyarihan ng oras. Paano mo naman magagawa iyon, isang babaeng vampira? Magaling ang ginawa mo. Gusto rin ng aking nasasakupan na makipagmasid ng buwan kasama ka. Sumusunod ka na ba? Ayaw kong sumuko. Kaya. Ngayon, ako na ang kikilos. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Sige, ipapakita ko sa'yo ang aking tunay na anyo. Ano ito? Anong dakilang nilalang ito? Nakita ang demonyo. Huwag pa kayong lumuhod. Ako ang Diyos ng demonyo. Ako ang pinakamalakas. Ito ang tunay na anyo ng aming mahal na Panginoon. Siya ngayon ang pinakamalaking nilalang sa universo. Tanggap mo na ba? Ako. Ako. Tama na. Hindi ko inakalain. Naging Diyos na ako ng demonyo. At nakatagpo pa rin ako ng isang makapangyarihang kalaban. Ako ang isang mata na palaging hinahanap mo. Pero nagbago lang ako ng anyo ng buhay. Ikaw ay isang mata na bulag sa katotohanan. Dahil ikaw, mas gugustuhin kong sumunod. Lumapit ka. Nakuha ng manlalaro ang Diyos ng anino. Naging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong sistema. Umabot na sa rurok ng ebolusyon. Nagmamalasakit na tagasunod, nagagalak na makita ka, Ginoo. Sumpa. May isa na namang tao na kumukuha kay King. Yu Wenwen. Umuwi na. Ginoo. Ginoo. Walang masama sa iyo, mabuti naman. Nabahala na ako ng labis. Wala akong sakit. Pasensya na at nag-alala ka. Ako ang unang halik ng kanyang kamahalan. Ako ang tunay na reyna. Lian, hindi ba't pinatay na kita? Tanga, bobo, mayroon akong gamot pang buhay. Ito ang aking pagkakamali. Muling ko siyang papatayin. Anong nangyari kay Lian? Bakit nakabalik siya sa tunay na mundo? Walang save si Lian sa laro. Kaya para siyang bug. Nakuha niya ang maraming bug sa laro. Maaaring lumampas sa mga patakaran ng laro. Huwag mag-alala. Kayo ay wala ni isa. Kayo lahat ay dapat mamatay. Ito. Saan ito? Ang mga gusaling ito. Narito ang ibang mundo. Lian, talagang ikaw ay isang salot. Darating ako para tanggalin ka. Ano ang nangyayari dito? Bodong, narito ang totoong mundo. Ito ay ang Earth. Ang inyong kapangyarihan ay maaari lamang gamitin sa mundo ng laro. Ngunit ako ay iba. Ako ang Diyos ng mundong ito.
Yi King, mamatay ka. Ginoo. Yi King, kahit na ikaw ay naging Diyos sa ibang mundo, maaari pa rin kitang talunin. Ha ha ha. Hindi kita agad papatayin. Iiwanan kitang may kalahating buhay, para makita mong pinapatay ko ang mga tauhan mo. Isa-isa. Ikaw ang kumuha ng unang dugo ko, di ba? Unahin kitang patayin. Lian, kung may lakas ka, subukan mong harapin ako. Magtiwala ka, ako ang huli mong papatayin. Gago. Lian, siguradong papatayin kita. Ay, ang lakas mo pa rin. Mukhang kailangan ko pang kunin ang kalahating buhay mo. Huwag mong saktan ang aming Ginoo. Lumaban ka sa akin. Lian, lumaban ka sa akin. Ikaw, sinungaling. Babalikan kita mamaya. Yi King, ihahatid kita sa laro, para iligtas mo ang aking pinakamamahal na Diyos ng takip silim. Hindi ko akalain na nagdulot ng hindi inaasahang resulta si Lian bilang isang bih. Susunod, ako ang tutuwid sa pagkakamaling ito. Ling Er, anong balak mo? Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Gawing laro ang buong lugar na ito. Ganito, babalik ang inyong lakas. Kaya, ano ang gagawin mo? Masaya akong makasama ka. Paalam. Ano ang nangyayari? Lian, mamatay ka. Baliktarin ang oras. Paano ako nakabalik? Sama-sama kayo. Huwag siyang patayin. Basta't malapit na siyang mamatay. Gamitin ang baligtad na oras para ibalik siya. Pahirapan mo siya ng 1,000 beses. Bago mo siya patayin. Hindi. Huwag naman. Shit. Anong klaseng nilalang ito? Ginoo. Ito si Lian. Sobrang nakakadiri. Itapon siya sa kalawakan. Para magdusa siya magpakailanman. Ying Yu, ikaw ay naging aking nasasakupan. Ibalik mo na ang normal sa totoong mundo at sa mundo ng Diyos ng takip silim. Sundin ang utos. Ginoo, nabalik na ang balanse ng dalawang mundo. Magaling ang ginawa mo. May gantimpala ba? Anong gantimpala ang gusto mo? Gusto kong maging emperatrice ng Ginoo. Ano? Impossible. Ako lang ang maaaring maging emperador at empress. Ako talaga ang una dumating. Dapat ako. Ako talaga. Naging Diyos na tayo, pero babae pa rin ang mahirap kuhanin.